Ngayong araw ay gagawa kami ng binignit. Kinataan naman ang tawag dito sa ibang lugar. Sa inyo ba? Anong tawag sa pagkain na ito? Nag-prepare na kami para sa mga sangkap tulad ng kamuting kahoy, kamote, saging, karlang, sagu, bigas at marami pang pangsangkap. At ang pinaka-importante ay ang gata sa niyog at asukal. Dito pala kami sa labas ng bahay magluluto dahil medyo may kalakihan po ang sasaingan namin na kaldero. Pang isang buong barangay kasi ang kakain ito. Gagamitan namin ng panggatong para malakas yung apoy at madaling makaluto. So ayun na nga, simulan na ang journey ng pagluluto ng binignit. Isang palanggana pala lahat ng mga sangkap at isang palangganang tubig din ang i-add para sa unang pabukal natin hanggang sa maluto ito. Ngayon naman ay nag-prepared na ng gata sa niyog. Yung pinaka-espiso ay unang iset aside. Ang pangalawang kuha ng gata ang idagdag doon sa nauna ng niluto na mga sangkap. At dinagdag na rin yung mga sago na kulay green, violet, at itong saging na hinog hanggang ito'y maluto. Parati itong hinalo-halo para hindi magdikit yung kanin sa kaldero aron dili magdukot sa Bisaya. Diba? Dinagdagan din ng vanilla para mabango yung ating binignit. Malapit na po siyang maluto, guys. In a few minutes ay kakain na ang mga person. Itong dinagdag na kulay pink ay hindi ko na maalala kung ano yung pangalan niya. Basta isa siya sa nagpapakulay pink at nagdagdag lapot sa ginagawa naming binignit. Iba talaga pag panggatong ang gamit. Sobrang lakas ng apoy. At ito naman ang aking kapatid na medyo excited kumain. At ito na nga ang espiso na gata ng niyog. Dinagdag na namin dahil malapit na pong maluto ang niluluto naming binignit. And lastly, idagdag na rin namin ang brown sugar para matikman na namin kung gaano kasarap itong ginagawa naming binignit. See? Ganito siya kalapot at saka ka-espiso. Mix lang ng mix, halo ng halo. Ayan, tinikman ko na kung okay na ba yung timpla. Parang okay na. Hindi ito masyadong matamis. Katamtaman lang. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Okay, guys. Ay, bigyan mo dito, madam.